Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng Kapampangan. For today video, heto magluluto tayo ng makakain. Dahil Eid naman ngayon, holiday, wala kaming pasok at nabigyan kong oras ang magluto. Kakainin naman natin para naman na makakain tayo at makahigop ng sabaw. Dahil nakakasawa na dito sa Saudi. Lagi na lang manok, karne, at napakatataba ng pagkain dito guys. Lalo na kapag lalo sa oras, di ba? Yung mga kinakain natin, kabsa at broasted. Ngayon, nagkaroon tayo ng oras, magluto naman tayo. Kasi yung pagkain na ganyan, minsan nakakasawa din, di ba? Ordinary na lang sa Middle East yung mga broasted, kabsa, paham, di ba? Halos yun ang kinakain natin lalo na kapag wala na tayong oras magluto at lalabas tayo, 'di ba? Mas magastos. Dito kapag meron kang oras, bigyan mo naman na time yung sarili mo na makakain ng masarap at makahigop tayo ng sabaw. Nakakasawa na yung roasted at saka kabsa. At nakaka-cholesterol kasi yung mga pagkain dito. Kaya kung di ka rin maingat, nako, aatakihin ka, tataas ang dugo mo, high blood, cholesterol. Dito sa Saudi Arabia, halos ganyan ang mga sakit. Lalo na mahilig tayo sa mga mamantika, di ba? At yung iba may sakit sa bato, high blood. At yung iba, inatake na stroke. Kaya ingat-ingat din sa pagkain. So eto, siguro hindi naman kalabisan yung bigyan natin ng oras yung ating sarili na makapagluto, makakain ng masarap at makahigop. Puro, minsan, tuyo na lang yung ating mga kinakain, puro tuyo. Yung tuyo ba na dried na roasted, mamantika, paham, at bihira lang tayo makahigop ng sabaw. So, ayan guys, wag na natin patagalin at ito yung ating mga ingredients, yung ating lulutuin ngayon na recipe, ang sinigang na hipon o sugpo. At ito yung mga sangkap. Ito yung bawang, sibuyas, luya, kamatis. Iba-iba tayo ng pagluluto guys. At igigisa ko siya para hindi malansa. Yung iba kasi, pinapakuluan lang, lagyan ng bawang, lagyan ng sibuyas, itong luya, at kamatis, at yan. At kulo ba sa atin para hindi malansa, igisa natin. Ako rin ganyan dati nung nasa probinsya ako guys. Pinapakulo ko lang yung sinigang kasi kapag ganon, kumbaga hindi siya nakakasawa pero mas masarap pa rin yung igisa natin kasi nakakaalis ng lansa. At ito yung mga ingredients natin guys. Ayan. At bumili din ako ng kangkong. Ayan guys. Nakabili tayo ng 1 real lang yan, ang dami. Siguro yung kalahati nito itutorta natin at iluluto natin. May itlog pa naman ako doon, bawang, sibuyas lang yan. At saka paminta, itlog, harina. Ayan, at magtutorta tayo kapag may tira. At ito yung labanos at talong, siyempre sili. At ito, bumili ako ng kalahating kilong hipon, yung malalaki ba, katamtaman. Ayan, kalahating kilo lang yan. At natawaran natin, alam mo naman ako, barat. Kailangan natin tumawad. Nakuha ko lang ng 15 real at yung kilo 35, natawaran natin ng 5 real, 30 real na lang. So ayan guys. At magluluto na tayo at magigisa. Yan ang aking almusal ngayon at pananghalian. Siguro hindi magkakasya ito kung hapunan kasi masarap at makahigop tayo ng sabaw. Baka maubos ng pananghalian at kakain ako ng almusal. At tayo na, maggisa tayo guys. At yan guys, magluto tayo. Isalab natin itong ating kaserola. At lagyan natin ng mantika. Painitin natin itong ating kaserola. At kapag mainit ng ating kaserola, lagyan lang natin ng konting mantika. Igigisa lang natin yung ating bawang, sibuyas, kamatis, luya para matanggal yung lasa ng ating hipon.
Ayan guys, mainit na yung ating kaserola na may mantika. Ilagay natin itong ating bawang. Ganyan ako nagluluto ng sinigang guys, para maalis yung lansa ng ating niluluto. Ayan, lagyan natin ng bawang, kagitan natin. At sunod naman natin itong ating luya. Yung luya kasi guys, maganda yan sa katawan. At hindi nawawala sa mga lutuin natin yan. Yung luya, lalo na sa pagtaksi, diba? Nakakapagpaalis ng lansa yan. At saka sa pagkain naman, maganda rin ito. Mga benefits sa cholesterol, high blood. Kaya nakakapagpasarap din naman ang lutuin na yan guys. At ayan, nagisa na natin ang bawang sa luya. Isunod naman natin itong ating sibuyas. Kagitan natin guys para umali yung lasa ng ating niluluto. At hindi natin ganyan para yung bawang, sibuyas, luya ay manuot ang lasa sa niluluto natin. At ayan guys, okay na yan. Nagisa na natin at nanuot na yung lasa ng bawang, sibuyas, luya. At sunod naman natin itong ating kamatis. Ayan guys, ganyan ako magluto ng sinigang. Masarap yan guys, sigurado. Dahil kompleto recado at yung mga nilagay natin, lalo na yung ating luya. Nakakapagpatagal kasi ng lansa yan, lalo na kapag nagsigang kayo ng sampalupang manok. Luya, diba? So kahit na mga lutuin nyo, yan ang numero 1 na nakakapagpatagal ng lansa. So ayan, kaluto lang natin yung ating bawang, sibuyas. Okay na yan, huwag na natin kaluto naman yung ating kamatis dahil napapakuluan naman natin. At ito yung ating sugpo. Ngayon sabay natin siyang igisa. Ganyan ako magluto ng sinigang guys. Mapamanok man yan, yung karne, binigisa ko. Ayan, sabay natin binigisa para maalis ang lansa. Ayan guys, papulahin lang natin yung ating hipon at yung ating ginisa na bawang sibuyas ay ano siya, dumikit yung lasa niya. Ayan, at dumikit yung lasa niya dito sa hipon, mawala ang lansa. At ayan, nagisa na natin. Lagyan natin ngayon ng asin para lumasa din. Hindi ako naglalagay ng bechin guys. Ayan, pure natural lang yan, bawang, sibuyas, luya, saka ito ng ating kamatis. Ayan, ganyan lang sigang natin. Tingnan nyo, nagkulay mapula-pula yung hipon. Kumapit na yung mga ingredients natin na sangkap. Masarap yan guys. Lagyan na natin ng tubig ngayon. At ayan, nagisa na natin. Lagyan natin ngayon ng tubig. At takpan natin, pakuluan ng ilang minuto. At sunod naman natin kapag naluto na yung ating hipon, yung ating mga sangkap kagaya ng labanos, talong, at saka yung kangkong. So ayan, hayaan lang natin ng kumulo ng ilang minuto. Ayan guys, habang pinapakuluan natin yung ating sinigang na hipon, nagisa na natin yon. Hayaan natin siyang kumulo ng kumulo para manuot ang lasa niya. At habang nagpapakulo tayo, iwain natin itong ating labanos, itong aking talong.
Masarap sa sinigang ito. Paborito ko yung mga ganito na gulay. Napakaganda nito sa katawan. Sa kidney, ayan, sa sakit sa bato, sa atay, antioxidant yan. Yung labanos. Para naman ako si Dr. Ong nito. Oo, fans ako ni Dr. Ong. Shoutout kay Dr. Ong dyan. Baka naman. Ayan kaya na ating isasangkap itong labanos. Ang sarap niyan guys. Nga lang, kapag umutot ka, ang bantot. Ayan, natiwahin din natin itong ating talong. Naalala ko sa probinsya, pag nagsisigang ako, kumpleto, may talong. Ayan, at saka yung sigarilyas, talbos ng kamote. Basta sa gulayan doon, mahilig kasi ako magtanim sa probinsya. Ayan yung ating talong, nahiwa na natin. Yan yung ating panangkap. At meron din sili, ayan. Bumili din ako ng sili para mas mangangang ang ating sabaw. At itong ating kangkong, kalahati lang guys, kasi ang dami nito. At yung iba, ano na lang natin, itutorta natin. Pag himay-himayin natin itong dahon. Dito kahit walang ilog, nagkakaroon ng kangkong pagkakano dito sa Saudi Arabia. Sa lupa lang ito tinatanim. Hindi ka mukha sa atin sa probinsya, sa ilog. Dito sa Saudi, sa lupa, para lang siyang talbos. At maganda rito sa katawan itong ano na to, kangkong, yung mga green leafy vegetable na kinakain natin, maganda sa ating katawan yan. Lalo na kapag mataas ang ating kolesterol, ito maganda to, yung kangkong. At more vitamins from A, B, C, K, E. Vitamin C, calcium, magnesium, ayan, potassium, fiber, zinc. At napakaganda nito. Para talaga ako si Dr. Ong, ang dami kong nalalaman. Totoo naman kasi ito, maganda ito. Ang sa katawan kapag kinain natin ito. At lalakas ang ating immune system, di ba? Vitamin C, vitamin A, vitamin E, papaganda ng kutis. Ayan. Pwede na siguro ito. Ayan, marami-rami na itong ating dahon ng kangkong. At yung iba, iyan natin itutorta. So ayan, meron na tayong kangkong, itong ating talong at saka itong labanos. At tayo na kumukulo na yung ating pinakulo na ginisa na hipon doon. At ilalagay natin itong ating gulay. Ayan guys, after a minute, ayan, kulong-kulo na yung ating sinigang na hipon. At ilagay naman natin itong ating dahon ng kangkong. Ang ating gulay. Napakasustansya ng ating pagkain ngayon. Ayan. Naluot na yung linamnam ng ating hipon. At ilagay naman natin yung ating panangkap na labanos, talong, at andyan na rin yung sili. Ayan guys, kompletos regados yan. Ang sarap. Makakahigop na naman tayo ng sabaw. At ayan, lang natin kumulo ulit, maluto yung gulay. At kakain na tayo. At lalagyan pa lang natin ng sinigang mix yan guys. Nakalimutan, sinigang pala eh. Okay? Lagyan natin ng sinigang mix of course. So heto, lagyan natin ng sinigang mix. Para umasim ang ating sinigang. Hindi ako nawawalan ng mga ingredients. Lalo na kapag nagluluto ako, lahat ng kailangan ko, binibili ko na. Lalo na kapag sahuran. Ayan, para hindi na tayo maghanap. Tingnan nyo naman ang aking sinigang na hipon. Ang sarap. Mas maraming gulay sa hipon. Diba? Yan ang aking hipon na sinigang. Ayan guys. Makakahigop na naman tayo ng sabaw ng sinigang na hipon. Sarap nito guys, oh. Tingnan ninyo, oh. Bagong luto at mainit-init pa. For sure. Taob na naman ng aking kanin na kaldero, isang kaldero nito. Paborito ko rin itong niluluto ko nito guys. So ayan, ang ating sinigang. Luto na, ilang minuto lang. Takpan natin. Pwede nang ihanda. Ayan, iserve. Ayan guys, luto na yung ating sinigang. Finally, ayan, luto na ang ating sinigang. At kakain na tayo guys, wow. Tingnan nyo, mainit-init pa.
ang aking sinigang. Kakain tayo at hihigop ng mainit-init na sabaw. Dahil day off ko ngayon at holiday, na bigyan ng oras ang aking sarili na makapagluto sinigang na hipon. Ayan, at makahigop-higop naman ng masarap. Nakakasawa na rin talaga yung pagkain dito. Normal na yung ano dito, yung manok, tsaka yung roasted ba? Yung paham, tsaka yung kabsa. Diba? So, sa mga nandito dyan sa Middle East, diba? Aminin ninyo, nakakasawa na rin, diba? Pero, wala tayong choices eh. Yun ang pagkain dito eh. Bihira lang tayo nakakakain kapag lumalabas tayo, lalo na sa restaurant ng mga Filipino restaurant. Pupunta tayo doon para makakain ng sinigang, nilaga, bulalo, ayan, adobo, di ba? At magluto na lang tayo para makamura tayo, di ba? So ayan, luto na at ayan, at naghahanda na ako ng aking makakain. Let's eat! Ayan ang aking sinigang. Tingnan nyo guys, oh. Sinigang na hipon. At ayan, kaluluto-luto pa lang ng aking sinaing at mainit-init pa. Wow! At tara, kain tayo at kuha tayo ng kanin. Mainit-init pa guys yung aking kanin. Babawi na naman ako nito. Napakadaming kanin, no? Sarap. At ayan, mag-umpisa na tayong kumain. Let's eat! Ayan ang aking sinigang na hipon at humigop tayo ng mainit-init na sabaw. Ang sarap! Grabe! Kain na po tayo. Ang sug po. Ganyan yung pagluluto ko ng sinigang guys, hindi sa malansa. At nabili natin ito sa palengke. Nakatawad tayo. Kailangan na magtawad-tawad din tayo. Pag sinabing 35, sabihin mo 30. Ganun ako guys. Kailangan mataktika ka dito. Kung hindi ka magtawad-tawad, hindi ka makaka-discount. Sarap. Kamay-kamayan na lang guys. Para lang tayo nasa probinsya nito. Ayan. Daming ulam ko ngayon, no. Sarap nito guys, itong labanos. Ang ganyan. Gutang sabaw. Sarap! Kasi bibili tayo sa labas, hindi magluto na lang tayo. Marunong naman tayo magluto. Kasi kapag pasok natin, wala tayong oras na magluto-luto. Ang karamihan na ginagawa natin, di ba guys? Bumibili tayo sa labas, kaya nagagastusan tayo. Kaya guys, minsan yung allowance ko nagkukulang. Dahil kapag wala nang oras na magluto, kakain na lang ako sa labas. At yun, pati budget ko nauubos. Diba? Sarap. Ayan guys, ganyan ang gawin ninyo kapag day off ninyo. Basta magluto-luto kayo. At kahit na papaano, ayan, sa mga pinapalabas ko sa inyo, meron kayong natututunan sa mga recipe na ibinabahagi natin. Lalo na dito sa Middle East, di ba? Ang mahal na ng bilihin. At yung allowance natin hindi nagkakasya.
magluto lang kayo. Meron na kayong almusal, pananghalian, hapunan. Yung oras ba natin na OFW na altanghap? Di ba alam niyan, altanghap? So ito, almusal ko ngayon. Pananghalian, kung may tira pa, kahit sabaw lang, mayroon pa akong hapunan. Diba? So yan, ganyan lang ang buhay-buhay. Kailangan mataktika ka, matalino, lalo na dito sa paghawak ng pera, dito sa abroad. Magastos. Kung mapupunta lang sa iba na mga ano natin, at yung iba naman ay magastos, lalo na sa kanilang luho. Guys, okay lang ang luho. Basta afford ninyo. Kaya nga tayo nag-abroad, di ba? Pero ang masasabi ko lang sa inyo, oo, tama lang 'yun. Pero ilagay nyo rin sa lugar ang inyong paggagastusan. Hindi yung gastos na lang kayo ng gastos. Dahil na sa pagkain, lalabas kayo, ang mahal, maubusan 20 real mo. Yung 20 real mo, ibili mo na lang ng ganito. At meron ka pang pananghalian, hapunan, kung mayroon kang oras guys, ganun lang. Kaya kasi sabi ko sa inyo, dito sa abroad, kailangan mo ito, utak, taktika. Maraming mga OFW na ganyan na umuwi, tabla-tabla lang, walang ipon. Nagsasalita ako kasi alam ko at danas ko. At katulad nyo rin na ganito, na, kaya nga tumatagal pa tayo dito, ay wala pa ring ipon katulad ninyo. Kaya ito, mga ganito na taktika, binabahagi ko lang sa inyo. Hindi naman kamahalan ito, hindi naman kamalabisan na kumain ka lang once in a month para makakain tayo ng masarap, masustansya. Lalo na dito sa abroad. Ang hirap magkasakit, di ba? Pag nagkasakit ka, sarili mo rin nga asahan mo. Kaya dito, ang pinaka-promero number 1 dito, yung ating kalusugan. Ito yung ating puhunan para lumaban, para magtagal. Paano kung sakitan ka? Di ba? Kaya yan guys, ibinahagi ko lang itong buhay-buhay natin dito sa Saudi Arabia, sa Middle East. Sa mga makakapanood nito, kaya maraming salamat. At ito, binahagi ko lang itong buhay-buhay natin dito sa Middle East, kung paano mamuhay, paano magtaktika, kung ano yung mga gagawin natin sa araw-araw na pamumuhay natin. Ayan. So, yan, maraming salamat sa panonood at sana nag-enjoy po kayo ngayon sa binlogs natin. Pobreng Kapampangan. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa mga binabahagi ko, lalo sa mga recipe na niluluto ko at ay binabahagi sa inyo. Sa mga OFW natin dyan, shout out. Ayan. Diyan natin po, Pobreng Kapampangan. God bless. Yun lang. Kain na po. Sarap. The best.